Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Sadyang nakakabahala ang nangyayari sa ating bansa. Hindi yung pagbabanta, kundi yung kaguluhang nagbabadya. Hinaing ng taong bayan, hindi mo pinakikinggan. Sa isang banta lang, bigla kang natatauhan. Diyan sa envelope na yan, Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Na mukha. Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal na kasama ko sa office of the Vice President. Ang kanyang galit sa puso may pinag-uugatan. Paano pat kaliwat kanan ang pambabatikos na nararanasan? Sa bawat muray may sugat na pilit tinatabunan. Ngunit paano kung di matigil ang mga laban? Hindi mo maiiwasan ang sigaw ng nasasaktan kung ang respeto'y binuwag ng labis na kalaban. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Kung saligang batas ay iyong pinoprotektahan, nararapat lamang dahil ikaw ay itinalaga ng taong bayan upang mamunot protektahan ang ating karapatan at saligang batas na ating iniingatan. Ngunit salungat ata sa aking nakikita, marami sa atin ang hindi natutuwa. Ang nangyayari sa Kongreso tila nilalapastangan saligang batas na dapat igalang. Or else, I will show you the proof. Yes po, Your Honor. And if you're lying, I will cite you in contempt once again. Pino Tumang. Hindi nga dapat pigilan na mag-usisa ang mga halal ng bayan, ngunit ito'y nasa katwiran, dapat pagawa. Huwag lapastanganin ang saligang batas ng bayan, maging ikaw man na pinunong itinalaga o kahit na sinong halal ng bayan. Mata ng taong bayan sa inyo'y nakatuon, karapatan ng tagapagsalaysay ay dapat ninyong igalang, karapatan ng lahat ang inyong pangalagaan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa paraang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa,
Marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Ito ay nasagot na ng Vice Presidente sa malayang komisyon ng Saligang Batas. Tila ba ang nasabi mong halal ng bayan ayaw paawat, taong nakasulat sa resibo gustong ipaharap? Sa usaping lihim na pondo, pangalan dito marahil di totoo. Sa trabahong confidential lang nilalaman, mga taong nagtatrabaho dito, malamang lihim din ang kanilang ginagampanan. Sa pampublikong pagdinig, hindi dapat inuusisa ang mga bagay na may kinalaman sa seguridad at lihim ng bansa.